Ako, sir. Okay, ikaw ano? Ibig na lang talaga. So, lang naman tayo. Kapatid natin ang ano natin, mga kapatid nating ano. Good morning sa lahat, no? Pero bago tayo mag-ano sa ating kumbaga morning reminders or mga ano man yung dapat nating gagawin para sa pagpanarbaho ninyo. Bago natin ipakilala yung bago nating dating, no? So babatiin mo natin na happy holiday yung mga kapatid nating Muslim sa buong mundo, buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Happy holiday. Ano yun? Idil Fitr ba? Idil Fitr sa ating mga kapatid na Muslim, no? Ano ba yun? Sukran. Ano ba yung sukran? Oh, salamat sa pag-suportan nyo rin sa ating bansang Pilipinas, no? Alam mo naman tayong mga kapwa Pilipino, tayo lang magtulungan para sa ating kaunlad na ating bansang Pilipinas. Alanganin naman patulungin pa natin yung mga ibang lahi doon, mga, di ba? Patulungin pa natin yung Ukraine na naghirang nga sila doon, o yung Pakistan na ano, di ba? So tayo rin kapwa Pilipino ang magtulong-tulungan para mapa-preserve or mapaganda yung ano natin, bansang Pilipinas. Di ba? Asinso, number one. No? Kasi kung asinso yung bansang Pilipinas natin, hindi na kayo mag-abroad. Diba? Mag-abroad pa ba kayo? Ay asinso na tayo? Ha? Hindi na, di ba? Wala pala yung mic ko, baka hindi tayo narinig ng mga ano natin, buzzer. Oh. Yan, kabit natin para sigurado. Kita mo yung Singapore. Isa sila sa pinaka-maunlad dito sa Asia. Kasi corruption sir. Ayan, bakit kaya walang ano sila? Siguro hindi naman mawala talaga yung corruption. Nandiyan naman talaga yan, pero hindi gaano katalamak talaga, no? Mga tao doon sir may mga Disiplina. Ayan, ang number one, disiplina. Kaya kayo rin, pag nagbarko kayo, wala kayong disiplina doon sa barko ninyo, anong mangyayari? Dito ka, banda, no? Diba? Pauwiin din kayo. Ha? Kung hindi man kayo pauwiin, nagkape na ba kayo? Sir, kape. Ha? Kape, mayroong libre tayo, ano dyan, tubig. Mayroon tayong coffee doon sa loob yung... Di ba? Ngayon, kung hindi kayo magpadisiplina doon sa trabaho ninyo, sinong kawawa? Ako o kami ni Sir Fred o kayo? Kayo rin, di ba? Kasi sa inyo rin magbalik yan eh. Pag sabi ko sa iyo na mag-goggles, yung electrode natin na kailangan maiksi lang. Bago itapon, di ba? So, diyan natin makikita, no? Tandaan ninyo, pag wala kayong disiplina sa trabaho, hindi pa rin kayo aasenso. No? Kahit gaano pa kagaling ninyo magtrabaho, mag-welding, pag wala kayong disiplina, kumbaga matigas yung ulo mo dahil magaling ka sa trabaho, kumbaga nandyan na sa iyo lahat ng welder, kompleto na, up to J-Taw, tapos yung attitude mo naman wala sa ayos, maniwala kayo sa akin. 24 years akong namasukan. Ano ang sikreto ko? Bakit narating ko itong buhay na to ngayon? Disiplina. Pag sinabi ni first engineer, Pete, ito gagawin natin. Pete, overtime ka. Pete, gising tayo alas 2 kasi mayroon tayong bangkiring. Maglinis kayo dyan sa workshop. Dito sa atin, kita nyo, yung mga baldi ninyo, minsan doon ay mga upuan, andyan lang sa gitna ng kung saan nyo inupuan, dyan lang iwan. Pagtapos ng natin, secure housekeeping. Anong purpose ng 7Is natin? Asan ba yung 7Is natin? Di ba? 5Is pa lang yan, pero actually 7Is na yan, papalitan na natin yan. Sa 7Is, pag wala kayong 7Is, hindi kayo productive na worker. Hindi kayo productive na worker. Bakit? Umpisa sa trabaho, kailangan maglinis muna. And after sa trabaho, maglinis din. Before and after yan. So this morning, pakilala muna natin, nagbiyahe pa siya ng malayo from, Papua New Guinea ba yun, sir? From Solomon Island, nagbiyahe talaga. Direct siya, nagbakasyon actually. Pagdating niya, kinabukasan, nagpunta na siya kaagad dito. Sinurbi niya kung di ba budol yung training center natin. Diba? Kasi, siyempre, marami namang mga scammer. Diba?
hingian ka ng pira, tapos yun pala, dito, galing siya ng Solomon Island, Solomon, no? Solomon Island, malapit ba sa Papua New Guinea ata yan? So, ay gusto siya ring magbarko kasi galing siya sa land base, no? Galing mo siya sa land base. Ilan taon ka na ba ngayon, sir? Sige, pakilala muna natin, sir. Please welcome, sir. Ikaw muna, introduce sa sarili mo. Plakpakan muna natin. No? Mike, mayroon tayong mic. Ang yaman-yaman natin. Yaman-yaman natin. Magandang umaga sa lahat. Ako nga pala si Michael Macarandan. Taga saan Misamis Oriental. Dating land base shipyard sa Solomon Island. Trabaho mo doon, sir? Maintenance sa barko. Welder? Welder, Peter. Yan, kita nyo. Ilang years ka pala doon, sir, sa Solomon Island? Start sa 2017 hanggang 2025. 2025. So, 8 years. 8 years. Kita nyo, 8 years si sir, welder. Tapos itong mga ano natin, may mga galing din ibang lugar, hindi pa zero knowledge. Nagpursigi na mag-training dito. Tapos si sir, nagpursigi din kahit 8 years na yung experience niya. So anong mga experience mo doon, sir, sa pagtatrabaho mo? Maganda naman. Doon, pag hindi ka talaga magsikap, wala talaga. Wala. Open overtime ba o ano ba? Fix? Fix lang. Fix. Pero ilang oras ang trabaho mo doon? 8 hours na. 8 hours lang. Pero pag may troubleshoot talaga sa barko, damagan talaga 24 hours pa. 24 hours. So, kasama ka doon sa magbaklas din ng mga makina, Oo, hindi? kasama. Kasama rin talaga. Maintenance pala talaga kayo. Kasama. Shipyard yun. Shipyard. Hindi, sa shipping. Shipping? May sariling shipyard din. Shipping sila, tapos may shipyard din sila sarili. Bali kayo yung maintenance doon. Maintenance. Talagang madugo ang labanan dyan. Mas mahirap pa yan kaysa mag-onboard kayo ng running vessel. Maniwala kayo sa akin. So, ang gamit mo doon is ismaw at saka Smaw, saka ipkaw. Mig at saka ipkaw. All in one. Okay. Pero marunong ka rin sa TIG. Hindi. Hindi ka sa TIG, no? 30, ilang ka? 30. 37. So, pwede natin ito ipadala sa Australia, Sir Fred. Pero gusto mo mag-ikot siguro, titingin ng mga blue eyes? Titingin ka ng mga Brazilian, Mexican, at saka Colombian? Malaki yung tax sa landbis. Malaki yung tax sa landbis. No? Pero, magkano ang inabot mo doon sa sir? Mag-net lang ako sa 60. 60,000 net na yun? O, Net na yun. so, abot ka pala doon ng mga 80,000. Bawasan ng tax. Padalhan sa mga ex-girlfriend. So, ayos, no? So, si sir may asawa. Ilan yung anak mo, sir? Isa lang. Isang anak. Malaki na? Malaki na. Ilan taon na? 15. Uy, alam niya ba yung Facebook natin? Hindi. Hindi pa. Hindi pa. Hindi si Mrs. Wala na. Separated. Separated na. Single ka na ngayon. O, sa mga single mom dyan. Ito na yung nyo, pagkakataon. Pag-siman. Siman. Kasi ang siman, masarap pagmahal yan. Masarap. Kita mo, pag yan, daming minamahal yan eh. Di ba? Kaya kayong mga dyan, na mga talaga. Di ba? Sinansawan nga tayo ni Ay de las Alas dati na si manluluko daw eh. Pero ngayon, nabaliktad na, si Man ang niluko. Patay tayo dyan. Pero ganyan lang buhay natin, sir, no? Tuloy ang laban. Tuloy. Okay, so welcome aboard, sir. Anong nickname mo? Mike. Mike, Sir Mike. Palakpakan natin si Sir Mike. Welcome aboard sa Family Millionaires Welder. No? So, 8 years. No? So, talagang yan. Kasi pag nang ibang bansa tayo, kaya sabi ko sa inyo, number 1 talaga disiplina natin ang natin. Okay bang Okay bang mic natin diyan sa Hindi kayo kung ba yung o hindi ba pipi tayo? Sigara, hindi, yung ba, yung volume ba, yung natin, baka mamaya ngungo na. Wala na kahit. Okay. So, yun ang natin, no? Si Sir Joseph, anong nickname? Joseph. Mike, si Sir Mike pala. Welder maintenance siya doon sa Solomon Island. No? Hindi ako nakabiyahe dyan, Solomon Island, yung sa Papua New Guinea, kami dyan. Pero dito lang yan sa isla. Isla lang yan ng part ng Asia, ng Solomon Island. No? Anong mga tao doon? Mga igoy, no? Parang sa PG Island.
Yun ang ano dyan. No? PG, no? So, ganyan. 60,000 ang net niya doon. Medyo lamang pa rin ang sa ano sa ating sa pagbabarko sa Seabis, no. Kasi sa Seabis kasi kahit sumasahod ka ng mga 90,000 o 100,000, ano ka naman, yung gastos mo doon is toothpaste lang. Sa inyo pang pagkain. May allowance, no. Pero kayo rin ang magluluto. So at least ano yan, kumbaga yung experience mo, sir, ano ka, kumbaga, pag-applyan ngayon, ikaw ay nga inilog, kumbaga sa manok pa ba, kung sa sabong, kayong dalawa, inilog. Ha? Sino pa ba yung ex-abroad natin? Ito, inilog din to. Ha? Kumbaga sa ano to, sabong, Logro, CTGs. Ha? Kayo, hindi man kayo ex-abroad, Logro pa rin kayo. Logro pa rin, pero yung yung tataya doon sa kalaban. Ha? Hindi, ano yan. Kita mo kahapon pala, may tumawag sa akin. Akala niya sa Maynila yung training center natin, Triptis. So ano rin, no? Kasi landbase siya, kailangan din nila ng mga welder for UK, bound for Europe, no? Siyempre, hindi ko muna sasabihin yung agency. Ha? Kailangan yung sasabihin ko yung agency, hindi pa kayo tapos ng training. Mamaya, palpak yung tamad kayo dito, tapos i-recommend ko kayo doon, tapos wala pa sa ayos attitude, ako ang masisira. Ha? Ay sa busis pa lang noon, talagang ano na, ha? Maganda na. Ha? Ito landbis, hindi, Seabis to si ano? Seabis. Ikaw landbis, ito landbis. Hello. Sino man ang isa ba mag-landbis? Nandoon sa machine shop, no? Ano, si Danny. Oo. Yung si taga Cebu. Oh. Hindi, yung dalawa, ano yun, insured na yun, US papunta yun. Uy, babatiin pala natin yung sa US, si Kabalasak Welder at saka si M. High Weld. Saka si Iron Gear Weld. Sila yung mga very generous na mga welder. Saka si Jory Monteprio. Nagbigay sila ng tag 5,000, 5,000. 15,000 yung total for PPA na binili natin. Ha? Yung punit na welding rod, Sir Fred, itapon mo na yan. Ang yaman-yaman natin. Pati apron. Yan na yun. Lagay na sa basurahan. No? Huwag na mag-ano ng punit. Ha? Yan ang ano dyan. Pero pag talagang ano, kaya pa, dito pa lang, pwede lagyan ng tip. Di ba? Ha? O anong gagawin pag sobrang ano na talaga? Ha? O, pahinga mo na. Pag mainit na masyado yung welding gloves sa welding machine, electrode holder, bawal kayo masaktan. Ha? Ako sa 24 years na pag-ano ko, kasama na helper, ito lang pasok ko. Kita mong mukha ko naman, mas magandang lalaki pa kaysa ko Martin. Ha? Sino bang kahawig ko, boss, na artista, mga senador? Para ano natin, palitan natin. Sino ba? Yung totoo ha, para bigyan kita ng certificate kaagad. Bukas. Ah, shout out pala si yung mga welder natin diyan sa Australia, si Ma'am Chiri, tsaka yung may-ari ng Plugline Placement Agency, si Ma'am Philly Lacorte, no? Plugline Placement Agency. O bonus ko na yan sa inyo mga nanood na aking mga fans, no? Mga landbis, kailangan doon IPCAW fabricator ang kailangan. So alam niyo na, pag IPCAW fabricator kayo, nag-umpisa kayo sa ISMAW, GMAW, IPCAW, kung pwede lang hanggang G-TAW kayo. Marunong magbasa sa drawing. Ha? Plano. Kagaya kay Sir Monteprio. Siya ang nagtuturo kung mga welding symbol o ano yung pitch. Yung welding kasi mayroong pitch din yan. Hindi lang yung bolt ang may pitch. Ha? Center to center din. Ang ano ninyo. Oh, sukat din yan. Ha? Mamaya, yung isang hinang mo sa kabilang side, 3 inches. Ang sa kabilang side, 6 inches. Ay, hindi, pwede yan. Depende yan sa instruction doon sa drawing, sa symbol. Kung both, halimbawa, both weld, both side, 3 inches or 2 by 3, ibig sabihin, 2 inches, ang ano niya, 3 inches yung ano niya dito, tapos 2 na naman. Problema sa day ko, magbabagag ito. Yun Kaya ano ko sa inyo talaga na ang welding hindi yan practice at saka study, research, study. Walang katapusan na yan pag-study na tayo. Kahit nasa barko na kayo, ilang years na kayo nagbabarko,
ano pa rin? Study pa rin, research pa rin. Hindi yung igwad-igwad nga lubot inyo tanawon bay. Makakurog nagkamot. Ha? Kurang kunti lang ngayon, Sir Fred. Nag-ano rin, Ramadan din, masining pala. Ilan ba sila doon? Siyam? Nung apat? 7. Oh, 2 man kayo nakuha, di ba? Siyam man kayo. Sino bang kasabay nyo kayo? 3? Ayos na doon? Bakit wala na round bar ay kailan lang ako nagdalawa ng dala? Ganyan lang naman kaiksi. Baka... Iwan ko nga din. Ha? Nung huwi pa, sir, dalawa yung dala. Dalawa? Ito? Pwede. Ito lang naman gagawin, pinagawa ko sa inyo. O, simple lang. Di ba? Pagkatapos nito, yan na, tapos na. Yung ganyan dalawa, paano? Ilang lang kayo? 10? Anong ginawa ninyo? Baka pinakilo nyo doon, tapos Yung naiwan doon. Oh, pero sabi wala na daw round bar. Pag nagkamali, di ulit. Baka hindi nakita. Ha? Baka nagkamali, sir, kaya ulit na naman. Hindi, pag magkamali ka dito, halimbawa, mali yung sukat mo dito sa ano. Hindi naman kailangan na ganito talaga kalaki. Ganito lang ang forma, kahit maliit yan ng konti, ilang diferensya lang. Trade ka, ingo yung mamali na naman. Pakainan mo naman siya uli. Mali pa rin hanggang... Hindi yung namali yung isa, tapon mo na kaagad ang anak ng siyukoy talaga. Pag minamalas ka nga naman talaga. Importante na marunong ka. Hindi naman sinabi 12 mm yung M12 yung bolt mo. Mali ka sa M12. Anong sunod doon? M10, di ba? Mali pa rin yung M10. O M8 na rin. O mali pa rin yung M8. O M6. O di ba? Doon ka na mahirapan kasi gagamit ka na ng die. Importante, sir. Familiar siya makina. Oo. Operate. Yung operasyon ng makina, importante yan. Yung ma-function doon ba ng mga lever, settings. Shout out pala doon sa natin, yung gusto mag-training ng machining. Mayroong inquire, layo daw, Davao, layo daw. Malapit lang to, parte lang to ng Pilipinas. Pag nag-abroad tayo, normal talaga yan, pupunta tayo sa ibang bansa. So itong training center natin, nandito lang sa Pilipinas, wala doon sa Netherlands, malapit lang ito. Diba? O kagaya kay Sir, ito pa, taga Bohol. Mayroon pa tayong darating na Bohol next week. No? Si Sir, dito muna, maraming bakante naman sa itaas. Sinong natutulog doon sa garda, natin? Bakit? Landbis, sir, landbis. Sinong landbis? Yung pag pumunta dito ng Sabado, sir, Si Danay. sa matutulog. Landbis? Sa Kasibu, si Buboy. Landbis? Si Buboy. Kasibu. Pero nasa machining na. Doon siya natutulog. Sabado ng Bernes. Sabado linggo. Bernis lang taon sila doon. Balik 3 linggo kayo doon sa Importante yan. Marunong kayo mag-trade. Alam mo na yung operasyon. Tapos na. Di ba? Hindi naman kailangan na, perfect mo talaga yung Kasi kailangan lang kayo mayroong basic machining. Ito pala. Shout out sa yung nagpasa, congrats sa nag-trade test sa atin. Yung trade test ninyo doon sa Maynila, okay. 2F, 3F, at saka 4F lang ang trade test. So, electrode, 60, 11, at saka 70, 18. Tapos, oxyacetylene, pinakating sila ng flat bar, na decrease yata yun, flat bar, subukan yung kung marunong ka ba sa oxyacetylene nga cutting mo, yan. Tapos ito rin yung gagawin mo na gawin mong tejuin dyan. Yan din yung gagamitin mo. So, dalawang trade test ang nangyayari. Oxyacetylene, oxyfuel cutting, at saka ismaw na 2F, 3F. 60-11 at saka 70-18. So, kailangan, pagkatapos mo ng 60-11, man yung, niyan, tawag nito, yung flux niya, slag, i-grind mo ng konti, saka mo doble ng 70-18. Mayroon na kayong idea, wala ba kayong palakpak? Mahina talaga itong mga... Sa Sibis. Pero iba naman sa inyo, sa sa Landbis naman, iba naman treat test nyo doon. Pag GMAW yung ipatreat test sa inyo, GMAW yan. So, karamihan dyan is 2F, 3F din. No? Tapos sa FCAW naman, pag may ceramics, 2G, 3G din.
Depende kasi yan sa yung G-mount ninyo, pwede yan i-downhill, pero normally yan is uphill position yung ano niyan. Ha? Ito lang namang lalanbis dito, naiwan. Diba? Ikaw lang mag-isa. Kida, North Cotabato ka, no? Yes, sir. Ito, Bohol. Ito sa Cebu, si Sir. Ano nang posisyon na ano? Ito rin, seaman na dati. Biruin mo, seaman siya. Nagdiretso dito ng training. Hindi umuwi doon sa asawa mo na. Ha? Dito muna inuna pag route pass. Doon, walang route pass doon. Ha? Mga nakay ba si ma'am, sir? Okay. Ma'am, congratulations. Oh? Ipangilan na yung anak niyo, sir? Pangalawa. Dagdagan mo pa ng 6. Kasi Peter ka na eh. Ha? Dapat maganda yung ninyo, mga anak, kung kayong naman, ha? Asawa ninyo na maganda, 3, 4 yung anak. Ha? Pagpangit, 1 dosina. Sa akin siya, may kontrata na sa akin. Para sa akin, no? Para. Utras ka na sa anak, sir. Ha? Anak ni sir. Ayusin mo, butod. Bakit? Ano ba to? Mapagkatiwalaan ba to? Yes, sir. Ha? Magsampa ka muna ng $2,500 per month bago ka mangligaw. Ha? Ano ipapakain mo sa anak ni sir kung pakainin mo ng bayabas? Kayong mga binata, focus muna sa training. Ha? Training, sampa muna. Then pagkatapos, maghanap ng magandang trabaho, malaking sahod. Ha? Pag mayroon ka ng malaking sahod, anong sunod hanapin, Binje? Magandang babae para yon gawin mong lifetime o forever mo sa buhay mo, pare. Ha? Ngayon, meron ka ng magandang asawa. Iniwanan ka, anong gagawin mo? Magbigti ka pa. Uy, meron nagbigti na naman doon sa sa passenger na barko. Nagbigti. Oh my God. Very sad natin, no? Very sad. So, kayong mga seaman, advice ko ito sa mga lahat ng seaman na nanonood. Pag iniwanan kayo ng asawa ninyo, or kayong mga babae, nandyan sa barko rin, iniwanan kayo ng husband ninyo, magpalitson kayo. Yes. Tsaka i-invite ninyo ako sa litson, magdala lang ako ng pumpulutan. Mayroon palang binigay si Sir, Sir, maraming salamat, nakatatlong shot ako kagabi, pero plano ko, pangit man pag ikaw lang kasi isa mag-inom. So sa graduation ninyo, sino bang gagraduate? Gagraduate na ba kayo? Hindi pa yata. Ilan ba kayo? Ha? So ilan ba kayong magsabay-sabay? April. Pwede na. Basta wag niyo akong lasingin na kasing lasing doon sa last na graduation. Ha? Sino man? Sino aking bordado? Ay, hindi pa yan. Kailangan bago natin bitiwan yung talagang, di ba, malaki ang katawan niyan pagpasok, ngayon lumiit na. Yung paglabas yan, yung kasing laki ni yung immortal. Ewan ko kung ano nangyari doon. Tumagos sa Tumakas ba dahil ng bisyo madaling araw. Ewan ko saan napunta. Wala. Tapos sabi ko, wag ka munang unahin mo itong training dito. Inuna niya yung training ng BT. Aywan ko ano nangyari ngayon. Kompleto ka nga ng mga documents, may seaman's book passport ka. Wala ka ng abilidad. Paano ka maka-abroad? Di ba? Unahin niyo muna yung skills training natin dito na itong require na pang trabaho sa barko talaga. And then, after na kayo mag-process ng mga documents. Ngayon, kompleto ka. Mayroon tayong mga product dito na mga matitigas ang ulo na doon sa Maynila. Bagsak sila sa interview. Dahil, papatay-patay man during na training. Darating, alas 10. Uwi naman ng alas 3. Pag sinabihan mo, dahil sa matigas ang ulo. Ngayon, sinong nagsapir? Sila rin. Pero ilan lang yan, ilang percent lang yan ang hindi nakasampa. At yung hindi nakasampa, yun yung matitigas ang hindi nakikinig sa instructor. Diba? Ibirin ko, saan kakakita ng pipe, welding ng pipe, laki-laki pa ng pipe, itong ganyan. Unahin niya muna dito lahat, ganyan. Tapos sabi ko, bakit ang ilalim wala? Sir, saka na naman yan dyan lahat. Buang na. May sariling mundo yun, sir. Buang na.
Bingko nga to, sir. Di ba? Anong klase yan? Makinig kayo sa instructor, yung turo namin, hindi man kami perfecto ni Sir Fred or si Sir Asio. Si Sir Asio kasi yung ano natin yan. Pero at least, yung experience namin ba sa ibang bansa, isi-share namin sa inyo. Ngayon, kung may sarili kayong mundo, wala tayong magagawa dyan. Kayo ring mahirapan. Alanganin naman, i-recommend ko kayo doon sa mga agency na tumatawag sa akin na matigas man ang ulo ninyo. Diba? Ako pa yung masisira. Anong klase itong product ng Good Choice? Pangalan, Good Choice, pero bad choice naman yung wielding pala nito. Bad habit, bad attitude pa. Tandaan nyo, pag ayos yung attitude nyo, madali kayong maturuan, madali kayong, hindi kayo suwail ang tawag niyan sa Bisaya, hindi mo tulibagbag ba? Si Sir, di ba? 8 years sa Saudi. Ilan ba kayong Pilipino doon, Sir? 6. Di ba? Kasi isang ano lang kayo, isang compound, hindi kayo nag-away-away. Grabe, biruin mo. Grabe, no? Diyan ninyo makikita na tayo Pilipino, kaya natin labanan yung trabaho na yan. Importante yung number 1 yung depression, stress doon sa mga official. Kasi tayo mag-abroad, stress ka sa mga trabaho, kasama sa trabaho mo, pressure ka, mayroon ka pang mga official, mayroon pang depress ka pa dito sa pamilya mo. Pero anong gagawin? Anong solusyon dyan? Calculator. Anong gagawin sa calculator? Compute ninyo yung sahod. Magkano yung maiuwi mo sa isang kontrata mo? Yung papira na inuwi mo para sa sarili mo yan. Kung wala kang pamilya na mauwian, para sa sarili ninyo yan. Diba? Kagaya kay Sir. Yung bigyan na lang niyang mga kapatid niya at saka mama, tapos ang daris, ipunin ni Sir. Kasi balang araw, tayong mga OFW, kahit may anak tayo, huwag tayong aasa sa ating mga anak. Tandaan niyo huwag tayong umasa sa ating mga anak. Dahil darating ang time, mag-asawa na yan sila, or hindi pa sila nag-asawa, hindi na tayo tulungan nila niyan. Kasi tapos na yung obligasyon natin sa kanila, bahala na yan sa buhay nila niyan. Kita nyo, may nag-viral nung nakaraan na panood ko nung sinunog yung OFW yung nanay. Tapos yung babae, may mga award, may plaki-plaki pa. Tapos wala siyang batasan sa iyang ginikanan. Sinisi pa siya na hindi daw siya dapat naging ina sa Biruin mo yan, sakripisyo ng OFW. OFW, pinakain yan, mga OFW, yung mga doon, may mga walang hiya na mga amo, papakainin ka ng pagkain ng aso, panis. Minsan hindi ka pa papakainin. Hindi ka pa papahingahin sa trabaho. Tandaan ito mga anak ng mga OFW ng mga walang hiya din. Yun, karapat dapat, sunugin talaga yan. Kung ako, di ba? Ano niyan? Ano ang unsay purpose? Bakit ka pinapaaral? Number 1, anong purpose? Para may disiplina ka. Pangalawa, para hindi mo maranasan yung hirap na naranasan ng tatay mo or nanay mo. Para sa future mo, pangatlo yan. Ngayon, kung wala kang mudo, dapat lang sunugin. Di ba? Di ba? Dapat yun nga, kasi nanay niya, biron mo ilang years sa ibang bansa. Nagpakahirap para lang mapalaki. Ang masaklap pa doon kasi pala yun, hiwalay din yun si ma'am, no? So malungkot natin, ma'am, malungkot isipin yung nangyari kay ma'am. Pero tuloy pa rin laban natin. Pero yun, siyempre, pag uwi na tayo, hindi na tayo sa abroad, kawawa na tayo. Kagaya sa amin ni Sir Fred, kawawa na kami. Piso-piso na lang kami yung namin, income. Pero at least kayo naman ang susunod na mag-abroad, kayo na naman ang mag-uwi ng dolyares sa ating bansang Pilipinas. Diba? Kaso hindi pa tapos yung zero remittance yata, no? Kailan ba yun matapos nila sa ating mga OFW? April 4. Diba? Pero mas maganda yung isang buwan yata yun eh. Maganda. Isang buwan? Isang buwan yun. Sino gusto isang buwan OFW? Gusto ko. Gusto nyo? Para yung mga kurakot dyan, mga buhay. Diba? Walang punta din. Hindi, yung pag-strike na yan is pag kundi na yan na masama, hindi maganda yung
inano ni BBM sa ating kapwa Pilipino. Di ba? Oo, totoo yan, sir. Bakit kapwa Pilipino natin, bakit doon natin ipadala doon i-hearing? Dapat dito natin i-hearing natin sa ano? Sa ating korte Pilipinas, batas. Tapos yung isang ano yun, gobernador dati sa Masbate, sino yun? Si Tibis. Gusto kuhanin nila ng mga buang-buang na mga kuhan, dalhin sa Pilipinas. Yung si PRRD na naging presidente natin, ang daming naiambag sa ano, dinala no, kinidnap nila doon sa kuhan. Di ba? Di ba si Gov Tibis ba yun nandoon pa rin sa ibang bansa? Negros, congressman, o di ba? Gusto nila kuhanin doon sa may Timor-Leste, si PRRD nito, hayahay, matanda na si tate, lulo na nga natin yan, tapos kinidnap pa nila doon sa ano. Ako na lang sana dinala nila doon para makatikim ako ulit ng mga Netherlander na mga blondie boys, blondie guys, blondie ladies. Pwede ba? O tay, uwi ka na dyan. Ako swapping tay. Dito ka na lang magturo tay. Sabi ni tayo dito, guys. Oh my God. Magagalit na naman sa atin si Mita nito. Hindi, ano lang ba? O ano lang natin? May i-open lang, kwento-kwento lang natin tayo. Kapwa Pilipino lang naman tayo. Bakit, alam mo na ba kung makita ka ng mga Pilipino sa ibang bansa na maglalakad? Kabayan, matuwang-tuwa ka kasi kapwa mo Pilipino. Pero ngayon ang ano natin kapwa Pilipino, pinadala natin doon sa ibang bansa para doon litisin. Anong klase yan? Klase pang gobyerno ito. Tapos wala na sila pakialam sa atin. Binayaran na, sir. Binayaran. May kaberak. Bayad na yung sino saan ang galing yung pera. Di bayad na mga mamayang ordinaryong nagbibayad ng tax. Tayo, Pinapunta doon, ano, pangalan. Pangalan, birth certificate. Biran mo niyan, ang gastos-gastos, pwede namang i-video, ano yan, video call? Video, ano? Video ang tawag niyan? Ay. Huwag nilang magkamali. Talaga na mapunta ako sa Senado, Sir Fred. Baka madala rin ako sa ICC, no? Ha? Pero pag nadala ako sa ICC, hindi kayo magraralay. Sigurado tuwang-tuwa pa kayo. Tuwang-tuwa pa itong mga ano, sir. Baka magkagira na yata, sir. Wag magira. Kahit pag magira tayo, wala rin sino na yung mangyayari. Kita niyo yung Russia at saka Ukraine. Sino kawawa? Kapwa din nila mga ano. Pigil na pigil pa. Nagagalit si ano doon, si God at saka si ano. Kasi ang daming biglang dumating na mga ano. Galit Senyor Pedro kasi wala sa program pa niya yun eh. Bigla ang namatay yung mga ano, nandoon nakapila doon sa kay Senyor Pedro ngayon. Wala nang day off, sir. Walang day off si Senyor Pedro ngayon doon. Hindi ka pa narin. Di kasi sa totoo lang ang tao, ang may buhay, si Lord ang may may-ari lahat. Ngayon, biglang namatay kasi nagira man doon, binubahay pati sa Palestinian, sa Israel. Daming doon, daming napunta kaagad doon sa nagpila. Dalawang hilira man lang yan. Yung kay Taning at saka kay Senyor Pedro. Di ba? Oh. Pero mas marami kay Taning, sir. Marami kay Taning. Ito sigurong mga nagpa-kidnap kay tatay, sigurado magkita-kita kami doon kay Taning. Pag nauna ako doon kay Taning, patay sila, hindi ko sila bigyan ng ayuda. Ito ba, Sir Fred, yung nagpakulong kay tatay, pag nauna ako doon kay Taning, kasi dalawa man lang yan, kay Senyor Pedro at saka kay Taning. Siguro, siyempre, dami man akong mga chikabibs dati, mga dami na akong mga chikabibs, doon yan, si Jimmy, yan, pag namatay yan, doon yan kay Taning. Pag nauna ako doon sa kanila, Sir Fred, patay sila ngayon. I-PM ko kaagad si Tatay Digong, Tay, bawi tayo! Wrong. Sus, kawawa. Balikan natin yung nagbigti, no? Yan kasi ang number 1 kalaban talaga sa barko yung depression. Stress. Kaya mayroon tayong PIDOS. Ito bakit may PIDOS sa bago kayo aalis? Kahit land-based, di ba may PIDOS kayo? Yes, sir. Ang purpose nitong pre-departure orientation seminar para malaman ninyo yung mga ma-encounter niyo at paano ninyo i-handle yung mga problema sa pagpangibang bansa natin.
Ha? So, anong gagawin? Number 1, ano? Tanduay boy, anong gagawin mo? Unsaon man nimo kukusan mo to si Kwan. Unsaon man nimo paghandle ang problema nimo dito sa Kwan, barko? Sa barko ko, kanang focus lang ka sa trabaho. Kuan. Nya kay Procos, grabe daghan trabaho, di ka way tulganay. Ang paksa dagat. Bagsak ito. Bagsak ito. Hindi. Hindi. Bigyan natin certificate after 5 years. Yung mga 45 ng edad niya, bago bigyan ng ano. Bagsak. Sa papa. Ha? Bapaw. Oh. Gawin nyo, bigyan, tingnan nyo yung wallet per minti, ha? Ganyan pa kanipis. Kailangan pag uwi ko, ganito na to. O, tapos online man yung checking ng ano ninyo ngayon, ng bank account ninyo. Oh, check, 500,000 na pumasok sa account ko. Di ba? O din, mag-print out kayo ng picture ng mga maraming, chika bibs. Doon, idikit ninyo sa, saan ninyo idikit yung mga picture? Doon sa wall. Ilan? Mapuno yung mall, sir. Ito, sir. Pito. 7. Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Ay, Viva Max ko, sir. Ay, Viva Max pa. Oy, wag kayong magdala ng porno na mga ano ha, kasi may na-hold sa airport sa US na ano. Yung mga porn na kuan. Ha? Mga nasa cellphone ninyo. Ha? Naked. Ha? So yan ang ano diyan. No? Wala, buhay pala tayo. yun, sir. Na-vlog pala yung ano. Na yung balaod na ano ni Tolpo ba? Oh, ano? Nagkarta ba? Unsa man nga kuan? Unsa na magna-kwarta? Magna-kwarta? Magna-kwarta, sir. O unsa man nga kuan? Reklamo yung si Pira kasi wala nang matira sa kanya. Oo, dati pa yan. Nagreklamo. Na-vlog. Hindi, kasi ang dati kasi sa amin ni Sir Fred, yung basic 80%, depende na yan sa'yo kung ubusin mo 100%, iiwan mo yung basic or 80%. Okay lang sa 80% basic. Wala sa mga overtime. Ngayon, isinama ng mga kwanggol, itong 100% kasama yung fixed overtime mo. So halimbawa, nagsahod ka ng 850 basic mo, tapos fixed overtime mo $300 or $350. So yun ang iwan buo sa Pilipinas. Pero hindi ibig sabihin na ibigay mo lahat sa kay Mrs. yan. Ikaw pa rin ang control kung magkano ibigay mo doon sa misis, ibigay mo self-alote mo, bigyan mo mama mo or kapatid mo, yan ang sistema pa rin. Ay nano lang ng government na kailangan malaki ang may remit dito sa bansang Pilipinas natin ng mga pira galing sa seafarer. Maraming kurakot sila, sir. Siyempre, ang totoo naman yan, ang ating remittance ng mga OFW, both CBs at sa Kalanbes, is isa nagpaano sa ekonomiya ng ating bansang Pilipinas. Isa ang nagpapa-stable. Stable. Diba? So, anong nangyari doon sa Seaman? Wala na siyang ano si Pira. Nareklamo siya ano. Kasi wala nang matira sa kanya. Live pay. Live pay na lang. Yun lang. Yung live pay din, dito rin mo makuha sa Pilipinas yan. Kung magtambay ka pa ng dalawang buwan, tatlong buwan, wala, zero walas ka. Yung excess overtime mo. Shout out pala kay Pedrong Kuyakoy, Kabakal Edward, Rose Tampos, Boss Gis, si Boy Tapal, si Makoy TV, Chief Engineer William Kainglit, no? Sa lahat ng mga vlogger, ng mga ano natin, ng mga kababayan ng mga OFW at saka yung mga product ng Good Choice, no? Oh, yung yung si chief mechanic natin na bagong maghigpit na aksidente yung niya, sira yung ngipin niya. Higpit ng niyan, mga liabe, maghigpit kayo. Huwag itapat yung mukha ninyo sa liabe kasi pag i-slide yan, diretso. Dito tumama sa ngipin niya, nabasag, pina-repair. Okay, mayroon pa, mag-extension ng pipe. Yun kasing striking range, bilog man yan. Maiksi lang yan, ganun ang forma sa niya, no? Ito yung range na mo, Ito kasi, extensionan mo ng pipe yan. Hammering, striking range. Ano man yan to? Hammering, Sir Boy. Good morning, Sir Boy. Happy holiday, Sir Boy. Coffee, Sir Boy. Oh. So, Sir Boy? Dito ka, Sir Boy. No?
Ito lang yung sa concept ng package. Uy, tuwa dito kay sa ubos. ako ako kay itong gibuksan kay na ako tong mao tong pang-inject di man di ay. Oh. Piso mga manok. Sige sir boy. Oh. Happy holiday sir boy. Oh, see you tomorrow. Ito, hammering rinse, minsan anuhan to ng nakasama kong Indonesia na mga tawag nito oiler, wiper or insect na mga kwan. Hinandulan sir Pid ng pati yung Burmese na second engineer ko, third engineer, ganun, sa mga cooler ba? Kasi yung mga cooler na mga, anong tawag nito, mga bolt nut, M20 man yun, minsan kinakalawang na. So, pigado ng pagpalo mo, in-extension na ng pipe yan. Ganun. Huwag ninyong itapat itong mukha ninyo sa ninyo, kasi tatama yan. Dapat dito ka lang, Di ba? Pag umislide yan, yun, dito, ganun din, yung kanto ng pipe, dito ang tumama. Gisi itong yung kay chip naman natin, dito naman yung rinse, tumama naman dito, basag yung niya, ngipin. So, nagpaano siya ngayon, para sa tinamaan ni Pacquiao. Di ba? Yan ba, isa pa, Kailangan yung kayo ng mga rinse, hindi yung, hindi vertical yung katawan mo. Kasi pag nabikil ka rin, itong injured ka rin. Kung saan yung pinaka-comfortable na posisyon. Hindi yung spanner tapos dito sintro, pag slide yan, di talagang scarfish yung mukha mo. Mayroon namang mga impact rinse din. Ngayon, pag impact rinse, hindi mo doon, kailangan mo na extension, yan? Bar. Kaya nga sila si Boss Jis at saka si Kuya Koy, sinishare ko para at least mayroon kayong madagdag na idea. Kaya lang safety first talaga. Isipin nyo talaga yung, mayroon kayong tinatawag na risk assessment ba? Ano yung potential hazard? Kung mga opisyal mo, walang toolbox meeting, walang risk assessment, ikaw mag-safety sa sarili mo. Hindi yung kumo, walang toolbox meeting opisyal mo, ikaw rin, wala ka rin sa safety. Dahil yung mindset, ikaw na mismo. Tandaan ninyo, ang safety sa barko, nasa sayo yan. Sarili mo yan. Nag-umpisa sarili mo. Lalo na tayong mga Peter, delikado ang trabaho. Pwede masunog yung barko. 8 years yun, wala kang uwian, straight yun, o? 1 year, every year uwi ka. Hindi ka nakasyuta doon ng kwan? Imported? Bagay, may team sila, no? Pero pag nalasing ka, Sir Fred, lalaki pa naman. Hello, my friend! Lasing na eh. Kapupura, sir. Meron isa kong kasama laki ng igay, ginanyan yung Pilipino. Parang bata ba? Buhay talaga sa ibang bansa. Pero iingat kayo sa mga sakit. Talagang, lalo na sa Africa. Isipin nyo talaga. Safety first. Kasi madali kayo ni Aida, tapos na ang maligayang araw ninyo. Saglit lang. Excuse. Boss. Ito. Igna si Dodong. Kung si Dodong. IPM. Para matuan niya. Kaya na, kung naana diya gapon tanan. Pilara ka, kuan ang niabot. Pilara. Igna si Dodong. Kay tulo man to akong gipapalit. Igna. Kaya na ako'y klase, Jer. Okay, thank you. Alright. So, inana, good. No? Safety mo sa inyong trabaho. Hindi lang trabaho po, ang good time ninyo, safety pa rin. Kasi maraming may nadisgrasya. Dati mayroong namatay na mga seaman doon na naggawas, labas sila sa US. Dati aksidente yung taxi. Taga dyan sa RTR. Nadisgrasya yung sa nila. Sinasakyan. Saka pag may kumbaga na parang hindi ka ganado lalabas, wag mo nang
Pag hindi ka, ano ba, parang wala sa kondisyon yung lakad, ano mo, huwag ka na tumuloy. Is-assign yan na huwag kang tumuloy kasi may nakaabang na panganib, disgrasya. Bakit kaya nasabi ko yan? Experience ko man yan. Signos, kumbaga sa Bisaya. Kasi noong 1995, Huy Bisanto, 1995, yung mga kasamahan ko sa Sir Fred, sa taga doon sa South Cotabato, North Cotabato, may syuta na nurse. Sama ka sa akin, Jim. Huy Bisanto. Sa Ermita man kami nakatira. Sama ka, Jim. Sabi ko, ay, hindi na. Ayan. Dito namang wala man siya talagang kasama, pupuntang Alabang. Sama ka na kasi yung mga sul-sul din ng mga kasamahan kong taga doon, mga mekaniko. Sama ka na, Jim, kaya walang kasama si Audi. Sabi ko, hindi yung ako punta kasi Huy Bisanto ngayon. Huy Bisanto ba? Wala, sama talaga. Hanggang talagang sa pa, nadala talaga ako. Siyempre, lalabas yung girlfriend niya na nurse, alas 9 pa ng gabi. Doon muna kami doon sa Alabang. So ngayon, paglabas na, sinundo na namin doon. Para kami ng jeep, sakay kami. Bali, 5 kami, 3 babae, 2 lalaki. Mura pa man yung pamasahe. Parang 250 yata yun noong 1995. Ako ang pinaka malapit sa driver. Malapit. Inabot sa akin yung 20 pesos. Binigay ko sa driver. Ito naman driver, hindi masyad nahawakan. Malakas yung hangin dyan sa may sa tabi ng dagat dyan sa ba yung lugar, Alabang dyan. Sukat. Malakas ang hangin. Hindi hindi nahawakan yung lumipad yung 20 pesos. Yung driver, hinto man yung driver sa jeep. Nakita ko man yung 20 pesos na doon sa gilid ng Sabi ko nandoon na. Sabi ng mga kasamahan ko, huwag mo nang babain, Jim. Huwag mo nang babain. Ay, binaba ko na kasi tumigil na yung jeep eh. Pero yung kalsada na yun, ganun. Pababa ba? Dito na yung jeep namin. Oh, yung uphill yung 20 pesos nandoon. Nag-jacket man, may binigay na jacket leader yung kapitan na kaibigan ko, barko. Jacket ako. Tama lang talaga, pag hakbang ko, ganyan ako, ganyan. Pag hakbang ko talaga na ganyan, yung SUV, bangga doon sa sinakyan naming jeep. Yung windshield, talagang sila. O walang ilaw. Singgit, sigaw nga si Adi, patay si Jimmy. Patay. Kasi straight, nakita nila ako kasi aninag ko yung 20 pesos, ganyan. Yung pagka-aninag ko, humakbang ako ng isa, talagang eksakto talaga na ako. Doon, bumangga sa jeep na sila, bukol ang inabot nila sa loob ng jeep. Kauntugan, talsik sila. Yung mga naman, mga lasing, biglang iskaripas na may injured din siguro yun kasi basag yung windshield nila at saka yung front ng bumper nila, talaga eh. Sus, galit na galit yung driver. Mamaya, nandyan na yung ambulansya. Galit na galit yung driver, putang yun na yung 20 pesos. sabi ng tara na, alis na tayo kasi mayroong may interview ng mga media mamaya yan. Yung tawag nyo to, yung Huy Bisanto, ang biko, imbis sarap kakain ng biko kasi ang Huy Bisanto, sarap ng biko at saka yung binig-binig ba? Ha? Sus! Wala nang gana ako. Second life ko talaga. Kasi kung tinamaan ako, ay wala, patay. Hindi na tayo magkikita. Wala na tayong training ngayon. Parang buto na si Peter Jim. Kaya yan ang ko sa inyo. Advice, pag medyo nag-alanganin ka, wag nang tutuloy. Kahit gaano pa kaganda yung chika bibs dyan, nag-aantay. Ha? Kasi warning yun eh. Warning. Kaya yan ang experience ko na malapit na pala mag-Holy Weeks. 2025 o 1995 to 2025. Ilang years na yun? 30 years. Ha? 3 dekada na siya. 30 years. 3 dekada. Buto na sana, pati ko buto, Benji. Durog-durog na sana, Benji. Kung tinamaan ako nung sasakyan. Yun yung mga experience ko sa Maynila na talagang hindi ko makalimutan. Maliban doon sa mga chika bibs. Ha? Secret na yun. Boss.
Ha? Secret na yan. Kasi yung mga ano na yan, yun yung lamas natin sa kinabuhi. Okay, sir. Hindi tayo nakarating ngayon kung walang lamas. Di ba? Tama ba? Lakpak naman mo, oy. Dito sila. Kaya pag nasa Maynila kayo, siguraduhin ninyo yung lamas na mapupuntahan ninyo, yung ano kayo. Maging babae, pag Manila kayo, maging babae, bigirahan kayo. Bakla, magabira kayo. Apollo, sir. Apollo. Yan ang ano dyan. No? Lalo na mga binata. Ito yung mga binata. Sino binata? Ikaw, binata pa rin? No? Binata, si Sir, may asawa. Ito, may asawa ka na, no? Ito si ano? Binata rin. Binata. Ito si ano, may asawa to si Kevin. O ito, binata na rin to. Pareho kayo, appear kayo. Ano kayong dalawa? Maghanap kayo ng ano ninyo forever. Ha? Pinapa kami. Ha? So yan ang ano natin yung sa buhay. Hindi, sir. Binata, sir. Ayaw, si Benji, binata. Maghanap tatlo kayo. Ay, hindi naman ano yan. Hindi naman naging asawa. Girlfriend lang. Iniwanan siya. Pero ikaw, binata ka pa rin? Oh, di ba? Maraming binata dito eh. O mag-ano kayo, ano, mga single mom o mga single na mga babae dyan, i-PM ninyo ako. Mura lang naman, ano, patong lang ako ng 10%. Ay. Holiday ngayon, Sir Fred. Huh? Kunti na lang welding rod natin. Bakal. Square bar, mayroon pa. Bibili tayo bukas ng flat bar para sa pilit join nila. Box. Tulo, bali 15 kilos na lang. Priority natin itong mga nahuli na kuan ha. Si Sir, ito. No? Tapos kayo namang kuan, matapos na mag-practice na kayo sa pipe. Practice sa pipe. Hindi yung kagaya nung nag-ano natin dito na puro itaas mo na hinina tapos binaba tapos sa grind. Isang ano lang, i-fix niyo talaga. Ito man ganito man yung sa assessment niyo sa mga treatisan. I-fix niyo na. Pag mag-root pass ka, 6 to 12, igil mo dyan, kabila naman, i-grind mo, yan lang, ano, wag mo nang tanggalin. Wag mo nang tanggalin, saka mo i-grind, hindi yan, bawal yan. Ito, lagyan niyo pala ng ano to, yung varnish yung ano natin, varnishan yung mga ano, bakal. Okay. So, copy mo na kayo, alas 11 na, mananghalian na, early lunch, nagluluto ba kayo? Yung lutuan ninyo, isang ano lang, umaga hanggang gabi na yan. Ha? Ganon din kayo sa Maynila. Pag magpwe-chance kayo makapagluto, umaga, sama mo na yung baon mo doon sa dala ka ng baonan. Kutsara, tinidor, yung water tumbler, para hindi ka nakakain-kain kung saan-saan. Kasi ang pwede niyong makuha dyan sa mga tabi-tabi na kainan doon sa Manila, tayo magkahipa. Maraming sima nagkahipa dahil sa marumi na pagkain at saka yung utensil. Street food, sir. Street food. Oo. Ako, kumakain pa ako ng banana Q. Kahit gaano man ako kagutom, di mo ako mapabasta-basta pakain dyan sa ano. Dahil sa experience ba ng mga tinatanong ko ng mga seaman ba, paano sila nagkahipa? Banana Q. So. Oo. So. Banana Q, ayos yan. Quick, tapos yung kalahating itlog, lublob tapos ikaw naman, sublublob ka naman, tapos may hipa pala yung ano na yun. Di ba? Di ba yung may suka, quick, ako na-experience ko man yan, nung una pa na hindi pa ako, nung apply pa lang ba, hindi pa ako siman. Gutom ka eh, grabing gutom mo eh. Ay, 2 pirasong itlog, quick, lublob mo suka. Sarap. Pero na-realize ko pala, doon pala isa pwede May makakain. plato na yan, sir. Ganyan yan. Ang pinakadalika daw, yung inihaw na isaw, barbecue, Oh, yan. ganyan, dahinga, Oh, yan. lulong suka. Oh, ayun. Lublob naman. suka ulit. Oh. Yun, yung mga barbecue. Yan. Delikado, sir. Tsaka yung barbecue, ano yan, isa sa cause ng colon cancer. Colon cancer. Mayroon akong customer dati dito, bata pa, na 40 plus, mag-asawa. Na colon cancer siya. Sabi ko, ma'am, bakit ano, ma'am? Kasi kami, sir, wala kami anak ni mister. Tagaluson. Wala silang ibang ulam. Tuwing kakain sa paggabi na, galing nag-opisina, barbecue, dadaan sila barbecue. Ngayon, pag mag-barbecue, kailangan inom kayo ng soft drinks. Soft drinks. Or San Mig Light. Yan. Tanggal sa ano yan, yung carbon ba. Yung carbon kasi pala, didikit sa ating bitoka,
mahirap na ano yan, baklasin. At saka kayo, kailangan more on fiber. Kasi pag kulang ng fiber yung intestine natin, doon isa makakos ng colon. Colon cancer. Yung bituka natin kasi yan, pag may bubukol yan, yun na yun. RIP na tayo. Sa amin kasi, at saka mayroong inheritance, ano yan, Sir Pete, sa amin, mayroong kami inheritance. Ilan yung matiyuhin ko namatay, tiyahin, mapinsan, namatay, colon. Yung tatay ni Rex dito, namatay yun, bata pa, 30 plus sa colon cancer yun. Anong hilig? Sinugba. Sinugba, kinilaw. Yan. Yan ang ano dyan. So, ang hindi makakulon, yung native chicken na tinula. Pero ang problema ngayon, wala pala. Napasok pala yun si Sir. Napasok ba yung si ano? Malaki ba pasok? Dito, sir. Dito. Pumasok. Masi, sir, eh. Pinutok? Ano infection yan? Sabi ko, hayaan mo. Pabayaan mo lang yan. Pag may lumubo na balat, pabayaan mo yan dyan. Lubo lang yan. Isipin mo yung dollar na $100. O, ito nga, Kiloid, nagiging kiloid. Dahil sa 70-18. Ito, 70-18 ito. Katas na 70-18. So, kumbaga trademark. Kaya mugis siya, dito yung mugis ko. Pero wala namang sa iba, Ito, naman to? Iba naman to. So yan. Mag-apron kayo. Basta mag-overhead kayo, apron talaga. I-check ninyo yung gloves. Halimbawa, kanan ka. O di, ito kailangan walang butas. Okay lang itong kaliwa kasi hawak ka lang naman yan. Dyan. Pero i-check nyo talaga bago yung suotin yung gloves. Salamat tayo sa ating mga nag-donor, bigay ng donor, mga kapagpan natin. Si Kabalasak Wilder, si M. Highwell, si Jory Monteprio. Yun ang mga tatlong nagbigay sa atin ng sponsor sa mga PPE, welding gloves at saka apron. Ewan ko kung may mag-sponsor sa akin ng barko, Sir Fred, para libre na sila, OJT, training. Wala. Ang government natin na kung maayos pa yung paningin nila sa mga ating kapwa Pilipino, para pa sa karamihan ba? Tayo ng mga shipbuilding, tayo ng malaking company, yun sana. Training center sa supply ng... Training center, libre. Itong training dapat natin to, supposed to be, dapat libre na to talaga. Libre kasi maraming magtitraining ngayon kasi may bayad na tayo. Hindi naman pwede na walang bayad. Consumables tayo. Ano yung mga consumables? Marami yan. Kuryente natin, rent natin sa lupa, rent natin sa sahod natin sa mga staff natin. Materials. SMB ko pa. Control na nga ako ngayon, Sir Pin, ng inom. Buti na lang si Sir nagbigay ng Carlos Ono. Tatlong shot na nilagay ko yun sa yung maraming kahoy-kahoy ba, matiguang, panuhuton man, butang anak ko dito gamay ko. Effective po. Muhirit po ang tako, pero naisip ko man kayong dalawang Sir Asyo, binlan ko siguro to pag pang graduation. Kaya wala, kunti lang inom ko. Kaya mag-graduate tayo, wag na kayo bibili ng tanduay. Red Horse na lang, sir. Wag na Red Horse, buyong-buyong yapong ko na. San Miguelite, okay na, medyo makauli pa ko na. Pwede naman tulong sa China, sir. Malaking tao, ginawa ko na ng bodyguard. Sabi ni Mrs. wala ka sa ayos yung malaking tao, ginawa mo ng bodyguard, tagabuhat kasi nalulumpo daw ako eh. Nilason ako eh. Wala nang kusog si Peter Jim eh. First time ko nangyari yon. Na grabe, blackout talaga. Ako, minom ako ng mga namin sa Eagles at sa Rotary, yung black label, double black. First time ko nangyari na ganun. Halo-halo kasi... Hindi, kasi una dito, pag nung dumating si Otto, nag-inom na kagad ako ng beer, 2 San Miguelite, wala pa akong kain. Wala man pala akong almusal. Nagdala ng litson, iwan ko sino nagdala ng litson, wala namang kanin. Wala nang kanin, wala pang kutsara. Rogi si Mang Kanor. My God, Binji. So, simula ngayon, graduation, wala na tayong tagay. Kain na lang. Para makawi na ako. Wala tayong tagay. Kwentuhan na lang tayo. Parang nasa barko ba? Pero pangit man magkwentuhan, Sir Pid, na walang mamam talaga.
Kain muna, sir. Kain muna, kain talaga. Bago tagay. Ay ngayon, di na rin ako kumakain ng lechon. Oh. Mas isda. Hindi, yung native chicken pwede siguro. Tinula ba? Tinula. Tapos yung bidyuki ninyo, ilang days yung sinauli, malaki yung bayad nun. Hindi kinakita ni sabi yung may-ari, sir. Kasi yung may-ari. Yung may-ari, busy gawa nung nanganak na yung baboy. Ah, may ano pala dito sa likod yan? Sarge. Ngayon, pulis. Ah, si Sarge, ayos lang. Yung asawa nga, pag nagawin na yung asawa niya, kunin yung video. Ah, pwede pa rin kunin ninyo yun. Pwede pa rin yung retahan yun. Pero doon tayo sa sports complex. Doon sa pinagralihan ng mga ano. Kasi mahiya man tayo pag alanganing oras na mag-ano kayo, kanta. Diba? Tapos pag na may nalasing naman, sisigaw naman ng gutil. Bandang huli, sigaw, BBM na. Ah! Buti hindi niya ako binugbog ah. BBM na sigaw, BBM. BBM. May sumpay ba, sir? May sumpay. BBM bangag. Nakalive yan. Oh my God. Kaya minsan yung nakainom tayo, kumbaga sa sobrang tuwa natin, ha? Kalimutan na natin na ano na pala tayo. Na over full charge na ba? Talagang yung tangke ng diesel, kumbaga sa tangke pa, puno na pala, umapaw na. Overflow na. Oh. Isip na lang ba yung ano, kaya pa, pero wala na. Oh my God. Kaya sa barko rin, ingat kayo ha. Ito mo advice ko, pag nag-inom kayo, huwag kayo pa sobra-sobra. Wag. At saka pag nag-inuman kayo sa barko, hindi yung trabaho ang pag-uusapan. Hindi trabaho. Anong dapat? Yung negosyo ninyo, yung ma-future. Kasi pag trabaho, mag-aaway kayo niyan. Kasi puro naman kayo magaling. Diba sir, ano ba kayo? May inuman ba kayo sa barko nyo? Pag Saturday? sir, long voyage. Long voyage, meron. Araw halos. Bakit kasi kailangan long voyage? Kasi pag short voyage, halimbawa 1 week na ang trip ninyo lang, may tendency na magkaroon ng alcohol test pagdating sa puerto. Kukuhanan kayo ng urine. Ha? Alcohol test. So pag nag-positive kayo, automatic, ura-urada, uwi kayo niyan. Hindi kayo tapos ng kontrata. Kaya iwasan ninyo yan, mag-inom. Ha? 5 days or 1 week before arrival sa sa puerto, huwag kayo mag-inom. Kahit gaano man kalaki yung problema ninyo. Kasi ang nakasalalay dyan, yung kontrata ninyo. Pag once na pauwi kayo, remarks ninyo, alcoholic, positive sa alcohol, patay na. Maghanap-hanap ka na ng agency mo. Ha? Inom lang na tubig, sir. Ay, hindi maano yan. Pag nakaano ka na. 1 week before, wag na ka mag-inom. Long voyage. Long voyage. Kaya yun voyage. Mga, halimbawa, mga 3 weeks na ang biyahe ninyo. Pinakamalayo kong biyahe, 52 days. 52 days sa from Venezuela to China. 1 month to 1. 1 month to 20 days, 3 days, 3 weeks. 3 weeks. Mabagal man takbo. Karga pa namin ng lupa. Yung lupa doon sa Venezuela. Papuntang China. Araw-araw inom yun, sir. Oo, kasi open man ng Hindi, lang kami, Friday. Friday night kasi Sabado, half day. Pero kaming Peter, wala man wala mang half day. All man di man kami sikay, bugbog man trabaho, dami mang sira man barko. Balas tank, doon man kami sa balas. Kaya all man di kami, pero tagay pa rin. Ay mga ininom, Black Label at sa Chivas Regal. Yan ang mga slap cheese sa barko. Or yung beer na Budweiser at saka yung Hinikin. Wala. Pero basta masaya ang samahan, maganda yung ninyo, teamwork ninyo sa kasamahan nyo, madali lang kontrata. Hindi mo mapansin, uwi ka na pala. Ha? 2 buwan na lang. Tapos na yung kontrata mo. Iyakan na naman. Iyakan na naman kasi uwi ka na naman ngayon, tapos hindi naman masigurado kung magkasama pa kayo uli doon sa kabilang barko or lilipit ng doon. O shout out pala mga tambay natin sa Kalaw ngayon. Ay wala palang ngayon, walang Kalaw. Doon kasi, kaya bakit ako nagtatambay pa rin ng Lunita kahit nung nasa offshore na ako? Ha? Kasi diyan ako nag-umpisa sa Kalaw. No? So makikita mo yung makasamahan mo doon, ilang years na kayo hindi nagkasama, kita mo doon.
Dati taba pa, pag sunod mga kita para ng kuan, ganun na yak, ano na ba dito? Yak mo na, wala nang ngipin. Dahil yung mindset, no? Share ko na kuan na. Yung kontrata kasi natin, ano ninyo? Kasi ang katwiran nung ano ko kasama dati, doon ka na mag-ipon sa kabilang barko, buo pa yung kontrata mo doon. Pero ang sabi ko sa kanya, alalahanin mo, wala tayong sariling barko. Hindi, may ano pa yan. Doon pa yan, doon naman. Tara, naalabas na tayo. Di, after ilang years, kita kami sa Luneta. Wala na. 3 years na siyang hindi nakasampa. 3 years. Walang US visa. Wheeler. Wala. Dahil sa hindi ingatan yung trabaho. Kahit gaano man kayo katanda, pagpasado pa kayo sa medical, sa isang agency kayo mag-steady, ayos yung performance. Hindi kayo basta-basta ibibitin ng sampa dyan. Maayos yung ano mo, performance. Hanggat pasado ka, i-hire ka talaga nila. Basta good performance kayo sa trabaho sa barko. Kaya pag may edad na kayo ng mga 40 plus, maganda na yung sahod naman, okay naman, sapat na. Huwag ka na yung lumipat. Steady na. No? So, shout out, Luzon, Visayas, Mindanao, happy holiday sa inyong lahat. Ating mga followers, subscriber. No? Eid Mubarak ba yan? Okay, so ating mga kapatid na Muslim, thank you very much. Happy holiday sa ating mga viewer, followers, subscriber. Magandang araw po. Good morning sa inyo. Okay, mga kayo. Tawag nito, ano na, tapos